My name is Caleb Flynn. I'm from Tip City, Ohio. I auditioned because I'm sure everybody says it, but music is all I know. It's what I live to do, and I love to sing, so that's why I auditioned. Maybe my wife kind of nudged me a little bit too. Ang inyong napapanood ay ang interview noon kay Caleb Flynn nang mag-audition ito sa American Idol Season 12 noong 2013. Si Caleb Carl Flynn na nakatira sa Tip City, Ohio. Ipinanganak noong May 19, 1986 at siya ay 39 taong gulang. Siya din ay may dalawang anak na babae at ikinasal kay Ashley Elizabeth Smith Flynn sa loob ng 15 taon. Bukod sa kanyang pangarap na maging isang kilalang sikat na mang-aawit, si Caleb ay isa ring pastor sa isang simbahang kanyang kinaaaniban. Katunayan pa nga ay isa rin itong direktor sa maraming simbahan mula noong 2010 hanggang 2021. Kalaunan ay naging vice presidente ito sa isang sales company. Isa itong commercial supplier sa Tip City, Ohio. Nang hindi nga pinalad na mapabilang sa TV show noon si Flynn, ay pinagpatuloy niya ang kanyang buhay ng normal kasama ang kanyang asawa at dalawang anak. Sa mga nakakakilala nga sa kanila, masasabi na ang kanilang pagsasama ay isang huwarang pamilya, bagamat kapwa silang abala sa araw-araw dahil sa kanilang responsibilidad sa trabaho. Pagdating naman ng weekend, ay nagbabanding ang mga ito at magkakasabay na pumupunta ng simbahan. We believe it. You hear our prayer as singular prayer. Subalit lahat ng iyon ay biglang nagbago. Noong February 19 taong kasalukuyan, kumalat ang isang balita na si Caleb ay inaresto ng mga kapulisan sa Ohio. February 16, nakatanggap di umano ang 911 ng tawag na nagmula kay Caleb. Sa kabilang linya ay umiiyak di umano at takot na takot si Caleb habang kinakausap ito ng mga otoridad. Anya, nilooban sila at pinatay di umano ang kanyang asawa. Somebody broke into my home. Somebody broke into my home and shot my wife. Are they still in there? I don't know. Okay, what's the address? Kid City, Ohio. Please hurry. Please hurry. What are you seeing? My wife is. She's got 2 shots to her head. There's blood everywhere. Oh my God. Dahil sa natanggap na tawag, agad na nagresponde ang mga otoridad ng Ohio. Nang marating nga nila ang address na binigay ni Flynn, naabutan nila roon na wala ng buhay ang asawa nitong si Ashley. Kinumpirma ito ni Chief Greg Adkins na kasama noon na nagresponde sa pinangyarihan ng krimen. May tama di umano ng 2 bala ng baril sa ulo ang biktima. Sa loob ng bahay ay agad na inikutan ang buong kapaligiran ng mga Flynn. Tinawagan din nila ang pamilya ni Ashley para asikasuhin ang mga bata, pati na si Caleb na tulala ng kanilang abutan. Naglagay din ang mga otoridad ng mga perimeter sa mga kapitbahayan. Nagpadala din ang mga opisyal ng mga aso at drone na maaaring gamitin sa pag-iimbestiga. Lumipas ang mga oras ay walang natagpo ang suspect sa paghahalughog ng mga otoridad. Pagkaraan ng 3 araw, matapos ang pagkamatay ni Ashley, si Caleb Flynn, ang kanyang asawa ay inaresto ng mga kapulisan. Sa pagkamatay ngang iyon ni Ashley, walang makuhang naging suspect ang mga kapulisan kung paano at sino ang may gawa nito. Subalit nakumpirma nila na si Caleb lamang at ang kanilang 2 anak noon ang nasa bahay nang paslangin ng gabing iyon si Ashley. Ayon sa iba pang ulat ng mga kapulisan, bukas di umano ang pinto ng kilid ng kanilang garahe at nang lumabas sila sa master's bedroom ng mag-asawa, tinungo nila ang garahe. Doon ay nakita nila ang isang pinto sa gilid nito, sa hilagang bahagi ng bahay na nakabukas. Kapansin-pansin din na bukas ang center console ng isang 2024 Ford truck na nakapark noon sa garahe. Ang lugar di umanong iyon na sinabi ni Caleb Flynn sa isang opisyal ng kapulisan na iniimbak niya di umano ang kanyang handgun doon.
Samantala, balikan natin ang pagsasama ng dalawang mag-asawa at bakit nauwi sa isang trahedya ang pagkamatay ng masayang pagsasama nila ni Ashley. Ano nga ba ang nangyari ng gabing iyon? Si Ashley Elizabeth Smith Plen ay 37 taong gulang. Siya ay nagtapos sa Tip City High School noong 2006. Sa Lee University naman noong 2010. Mahilig itong magboluntaryo sa kanyang simbahan, ang Christian Life Center. Isa rin itong guro sa LifeWise Academy. Humalili rin ito bilang isang guro at naging coach ng volleyball sa ika-7 baitang. Kilala si Ashley sa kanyang komunidad bilang isang masiyahing tao, isang magaling na leader, at may pusong maunawain sa kapwa. Ang kanyang tunay na pagmamalasakit sa tao ay sumasalamin at nagpapakita ng walang inggit sa kanyang sarili. Ang kanyang kabaitan ay talagang kahanga-hanga para sa mga nakakakilala sa kanya. At higit sa lahat, sinasabuhay niya ang kanyang pananampalataya at paniniwala sa Diyos. Ayon sa mga nakakakilala kay Ashley, siya ay masayahing kapatid, anak, ina. Ganito kung ilarawan siya ng kanyang mga kaibigan. Mahal na mahal di umano niya ang kanyang 2 anak. At higit sa lahat, napakasuportado nito sa kanyang asawa. Hindi rin di umano madalas marinig kung mag-away ang mag-asawa. Kaya't nagulat ang marami na kung si Caleb man ang gumawa nito sa kanya. Ang tanong nila ay bakit? Bakit kailangang patayin si Ashley? Samantala, lumabas din ang bali-balita na meron di umanong kalaguyo si Caleb, kaya niya nagawang patayin ng kanyang asawa na pinabulaanan niya naman ito. Ayon naman kay Caleb, hindi niya magagawa ito sa kanyang asawa dahil mahal na mahal niya ito. Katulad ng interview noon sa kanya noong siya ay contestant pa lamang ng nasabing TV show. I love my wife more than anything. She is very, very pretty. Just, oof, I love her. Inaresto si Caleb ng mga kapulisan at ikinulong. Kinasuhan ng 1 count of homicide, 2 count of felonious assault, and 2 counts of tampering with evidence na may piyansang $2 million. Ang mga dokumentong inihain ng korte na isinampa laban kay Caleb noong Biyernes ng madaling araw nang pinatay niya ang kanyang asawang si Ashley. Umaga ng Pebrero 16, 2026. Sinasabing binaril niya ito ng 9 mm at sinadyang inayos ang pinangyarihan ng krimen. Dahilan para magduda at magkaroon ng lead stray ang mga kapulisan ayon sa mga dokumentong nakalap. Samantala, naghain naman ng plea not guilty si Caleb. Ayon sa pahayag ni Mulligan, ang abogado ni Plen, pareho kaming nadismaya at nag-aalala tungkol sa maikling timeline at tila nagmamadali na hatulan ang kasong ito. Kapag daw na naubusan na ng lead ang gobyerno o hindi makagawa ng anumang lead para mahuli ang totoong salarin sa pagpatay, ang pagtutuunan na ba nabubuhay na asawa? Katulad ng mga kasong ito, kaya tumataas ang posibilidad ng mga wrongful conviction ayon pa kay Mulligan. Sa patuloy na pag-usad ng kaso ni Plen, naglabas sa mga otoridad ng ilang mga oras na kuha na nagpapakita ng mga sandaling rumisponde sila sa bahay ni Ashley Plen sa Tip City. Lumabas din ang mga espekulasyon na si Caleb di umano ay involved sa isang relasyon na kaanib din ng kanilang simbahan. Ang nasabing involved di umanong babae ay nasa edad 20. Na-confirm ito ng kanyang asawang si Ashley noon. Mayroon din namang nagsasabi na pinatay si Ashley dahil sa nais na mag-file ng diborsyo ng lalaki. Sa iba naman ay sinasabi ng dahil di umano sa insurance ng biktima. Sa pagkamatay ni Ashley, marami ang nanghinayang at nalungkot. Ang kanyang mga kaibigan ay nangalap ng mga donations para sa kanyang libing at para na rin sa maiiwan nito sa kanyang 2 anak. Gumawa sila ng GoFundMe sa internet
Nakaipon sila at nakakalap ng $120,000. Ang lahat ng ito ay mapupunta sa uncle ni Ashley para magamit sa pangangailangan ng kanyang mga anak. Sa kasalukuyan ay nakakulong si Caleb at patuloy ang pagdinig ng kanyang kaso. Hindi pa man napatunayan kung ano ang dahilan ng pagkuha ng buhay ni Ashley. Tanging ang mga dingding at pader lamang ang nakakaalam at pepeng saksi sa pangyayari. Alam naman nating lahat na walang lihim ang hindi mabubunyag sa tamang panahon at sa tamang pagkakataon. My name is Caleb Flynn. I'm from Tip City, Ohio. Oh, I absolutely love the Lord. I love my wife more than anything. She is very, very pretty. Just, oof, I love her. But I'm just a normal person who absolutely loves to sing more than anything in the world. And I think I have a different sound in my voice. I have something to offer. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panunood sa aking channel, ang Crime Files Pinoy Story.